malalakas na alon. Tiyak na hahampas minsan sa ating buhay. Pero sa halip na magpatangay, bakit hindi tayo sumakay? Higit pa sa ipinagmamalaking alon ng tinaguriang birthplace of Philippine surfing, ang tunay na winner, ang mga lokal na talaga namang karakter. Ganun po ba? Mahirap po nang turuan ng lalaki. Mahirap turuan ng lalaki? Yan, dire-diretso lang po. 13 million! Grabe naman yun! Ibinubuhos nila ang kanilang galing para ang pagbisita natin maging amazing. Ang sarap, maasim, malutong, malangis. Yun na yun! Isa-isa nating kikilalanin at maghahaler sa mga tunay na yaman ng Baler. Hindi raw malilingat ang mga biyahero sa ibibida ng mga lokal pagdating sa malalakas na alon. Ilang minuto lang mula sa town proper, ang ganda ng dima-dimalang at rock formation na ang sasalubong. Kapag low tide, pwedeng magmuni-muni sa paligid. At kapag maganda ang panahon, kering-keri magtampisaw sa tubig. Fantasy mo ba ang magpaalon-alon sa Baler, Aurora? Hindi lang pala sa tubig pwedeng gawin yan. Pati rin sa lupa. Sa araw na ito, hindi lang pabilisan ang magiging hamon dahil magkakasubukan ng balanse at diskarte. Sa tapatan namin ng mga balerinos, sakay-sakay ng mga ATVs, Team BND o Team Lokal. Ang ATV trail na ito ang magiging playground namin. At ang hamon, paramihan ng matitirang sa baso pagkatapos baybayin ang trail. Ito yung baluarte nila, kami, dayo lang kami. So hindi to, wala kaming home court advantage. Kaya po yan. Hip, may dagdag twist pa? Kailangan magpalitan ng angkas? Ready na ang lahat. Let's get it on! O ha, syempre, ako pa ba ang mawawala ng diskarte? Ito na, moment of truth na. Ako, feeling ko lamang kami. Oh, wow. Kasi Confident. medyo basahin dito niya eh. So parang maraming natapon. Ikaw, kuya. Tignan na lang po. Tignan na lang, okay. Team BNT. Ano na yun? Solid! Ano sinabi niya? Putay sa tay! Tay ba? Hindi! Patay! Patay, sir, patay. Patay kang patay! De, lugi! Oh, lugi, bakit? Kasi home court nga eh. Alam niya yung ruta. So may Alam handicapping system. niya. Anong ginagawa mo kapag malabak? Pipikit ka na lang. Hindi po. Hindi. Parang gimbal po. Parang gimbal. Sabayan lang po yung harap. Congratulations. Galing. Congrats po. Galing. Ang ATV experience, pwedeng mamili kung anong amats mo na trail. Meron po kaming 2 kinds of rides po. Meron po kaming racetrack ride, which is 1,500 po yung ride namin for 1 hour. And then meron po kaming river cross ride. Magre-river crossing po tayo for 2 hours for 2,500 po. Ang hampas sa mga alon dito sa Baler, hindi lang nakaka-relax pakinggan. Dahil kapag sinakyan yan, kakaibang adrenaline ang pwedeng maramdaman. Pero balita ko, hindi lang daw surfing ang dinarayo rito sa Baler. Dahil pati surfing instructor, tourist spot na rin pala. Meet NJ, o mas kilala bilang Badyang, serving both pogi looks at surfing moves. Kaya ang mga kababaihan napapa, "Hello, Baler!"
Balita ko, binabalik-balikan nila ang surfing dahil sa'yo. So, sabi rin po, dahil ganyan nga rin po, medyo meron din po akong videos na nag-viral on TikTok. Umabot siya ng 13 million something. 13 million! Grabe naman yun! Hanggat sa, pag may mga pumupunta na rin po ditong mga tourist, Oo. kilala niyo ba si ganto, si NJ, ganto ganyan. So, sa akin na rin po nagpapaturo. So, dumadami din po yung mga nagiging student. Nice. 8 taong gulang pa lang si Bajang, nagsimula na siyang makipagsayaw sa mga alon. Bata po ako, nakikita ko po yung mga tito ko na nagsasurf. So, naiinggit po ako sa kanila. Hanggat sa na-try ko po, nag-enjoy po ako. Yung family din po namin, nagmula rin po sa surfing, lahat. Habang nag-aaral, isinasabay ni Bajang ang pagtuturo ng surfing. Yung baler po, tinagurian nga rin po ang friendly wave. So, mas okay po siya sa mga ganong style, like ayaw masyadong crowded. So, okay siya pang pro, okay siya pang beginner. And then, walang reef. So, di siya delikado. Pati hindi mabato dito, Yes po. di ba? Sand lang, buhangin lang. Yes po. Parang tinatawag na ako ng alon na. Sabayan na natin si Bajang na mag-surf. Ang tanong, makakatayo ba ako? Ha? The only time I get to surf is when I'm working. So parating parang, di naman back to zero, pero at least nakatayo ngayon. But sabi niya, bro, okay lang ba na medyo malaking waves? Sabi ko, kahit 100-footers yan. Siyempre hindi ko sinabi dahil nakainom na ako ng tubig. At least nakatayo tayo sa tulong ng ating bagong kaibigan na biglang sikat na baka hindi na natin ma-reach yan pagbalik natin. So buti na lang nakasama natin si Kuya. Para kampante rin kayo kung mag-aaral ng surfing sa Baler. May mga accredited surfing schools at instructors dito. Bukod kasi sa kaalaman sa pagsisurf, kasama rin sa training nila ang water rescue at first aid. Basta maganda ang panahon, sa umaga ang swak na oras ng surfing lessons. Ito kasi ang mga oras na mas kalmado ang dagat, kaya perfect sa mga beginner surfers. Safety first lagi, biheros! Isa rin sa dapat i-safety kapag nasa Baler, ang pasalubong. Ang simpleng pakumbo noon, ngayon hindi na lang simpleng tamis ang hatid. May dagdag na ring flavors na hindi lang makulay. Oh, so fruity pa. Brown sugar, white sugar, strawberry flavor, pandan flavor. Aha! Makulay. Ako sigurado ng paborito ito ng mga bata. Uy, hindi lang coloring. Amoy strawberry talaga. Grabe ang tamis. Uy! Uy! Ayun! Ako, grabe ang tamis talaga. Ayun! Pero sa dulo, parang may toasted flavor. Toasted pandan pakumbo. Wow! Sa tabing kalsada, ibinibenta ni Karina ang panghimagas na pakumbo. Nag-umpisa raw sila na buko pa ang produkto para hindi masayang ang mga buko na malapit ng tumigas o panyog na. Ang pakulo nila, gawin itong pakumbo. Ito ay dalawa lang ang sangkap, asukal at buko meat lang na matitigas na hindi nagagamit panggawa ng buko pie. Pwede mo siyang panghimagas, pwede rin siyang gawing merienda, marami po. Naglagay na rin sila ng flavors gaya ng strawberry at buko pandan. Unang-una nag-enhance po, napansin ng mga tao, kaya po kami gumagawa ng pakumbo at ng buko pie para maibahagi sa iba't ibang lugar kung gaano kasarap at katamis ang buko ng Aurora. Kung napakikinabangan pa ang matigas na buko sa pakumbo, may halaman naman dito na kahit naubod ng tinik, nagagamit pa rin sa kabuhayang fantastic. Ang mga kababaihan dito sa Baler, sadya raw na matitinik. Pero hindi sa pag-ibig, kundi sa kanilang hanap buhay. Ang kanila kasing bidang produkto, nilala sa halamang literal na puno ng tinik.
Mukhang nagsilabasan lahat ng mga magkakapitbahay ngayong araw. Hindi lang chismis ang habol na magkukumaring ito. Dahil ang kanilang pinagkakaabalahan. Ang kanilang proud handmade products na gawa sa halamang kung tawagin ay sabutan. Ito po ang puno ng sabutan. Sabutan? Sabutan, opo. Ito po. Ang pag-harvest po ay ganito. Uunahin po sa, yan, sa ibaba. Okay. Tapos, ganyan po, sunod-sunod po siya. Itinatanim po tinatanim yan. din talaga? Basta po pag itinanim siya, diretso na po yan. Mga ilan buwan bago lumaki ng Ano ganyan? po, mga 1 year po bago year siya pwedeng anihin na ng ganito. Okay lang kahit matinik. Okay lang po. Bali, wala na po. Ito po si Nanay Jocelyn. Ay, nanay. Siya po ang magtuturo sa inyo kung paano tanggalan ng tinik sa gitna. Ang tawag po riyan ay pag-iibutol. Pag-iibutol. Opo, pag-iibutol. Tatanggalin po muna yan, papantayin, tapos tatanggalin yung gitna. Ayan po, ayan, yan. So, ito po ay ikakat ng paganyan. Ayan po, oo. Makakausad ba ako o uuwing sugatan? Hala, challenging ito ah. Diretso na. Ayan. Opo, ayan. Baliktarin mo po ito. Baliktarin ko na. Ayan, opo, ayan. Hawakan mo po, yun. Ito. Ayan, dalawa po. Ayan, din po, ayan, dalawa. Ayan, pagsamahin mo po, ayan. Yan. Ayan. Isa pa nga. Naka-fold siya. Naka-fold na po ito. Para ano na. Ayan na po. Para siyang Yan, ganyan. okay. Diretso, tapos... Gets diretso. Tapos Tapos baliktad tad na. po, diretso. Yan, yun. Oo, Dugunin kamay ko! Matapos ang pagtanggal ng tinik, paghiwa-hiwalay na ang mga dahon. Mukhang feeling ko kakayanin ko na to. Feeling ko lang. Feeling ko lang. Tapos ang paghahatak po kasi diretso. Kasi mahirap. Yun. Okay, gets. Yun. Gets. Nakapantay po yung dahon. Okay. Ayan. Let's go. Gets ko na nga ba talaga? Ito na po. Yan, diretso lang po. Yan. 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 Diretso hila. Yan. Yan. Dali. Ang mga dahon, pakukuluan sa tubig, saka ulit ibababad bago patayuin. Kapag tuyo na, ready na ito for coloring. Matapos magkasugat-sugat ang kamay natin sa mga tinik, mapapalaban naman tayo sa paglalala ng sabutan. Nakilala natin dito si Nanay Magdalena. Kailan ho ba kayo nagsimula sa pag-weave, paghahabi? Nung ako'y hindi pa masyadong dalaga. Siguro mga 15. 15 years old. years. Wow, 15 years old. Nagsimula ho ba kayo sa paghahabi dahil sa magulang niyo din? Oo. Anong henerasyon po yung nagsimula? Ay, sa nanay ko lang po. Nanay alam niyo ko. po. Tapos ngayon po ay may mga anak din ho kayo na nag-weave din? Panganay ko po. Ayun. Grabe. Tapos yung meron din po kayong mga apo na nag-weave? Opo. Opo din. Anak niya po. Grabe. Okay. Sige po. Paano po Wala. ba? Andiyan na yung kumpiyansa. Maturuan ng lalaki. Nandiyan na po yung kumpiyansa eh. Ganun po ba? Mahirap po ng turuan ng lalaki. Mahirap turuan ng lalaki? Ganun po talaga? Kaya wala pong birang lalala pong lalaki. Pero meron naman po akong feminine side. Kahit na may 5 anak na ako, may feminine side pa rin naman po ako. Ganyan lang po. Okay po. Isa-isa lang pong ano. Siguro po kung maski akong gumawa, makikita niyo ganyan. Opo. Isa-isa lang pong ganon. Yun. Para naman ako, isa-isa lang pong ganyan. So ibaba, iaakyat, ibababa, iaakyat. Mayroon na pala, iyon ay, 40 pesos po ito. Tapos gano'ng katagal niyo po ginagawa? siguro mga 30 Anong minutes. oras? 30 minutes lang po yan. Ito pong isa lang.
Yung lang kabila. Kaya Dalawa po gets ito, ko eh. na. Labor, may kita agad. After 20 minutes, hindi masyadong umusad. Wala masyado akong nagawa. Pero at least natutunan ko kung ano yung proseso sa paggawa. Ito. Better than nothing. Sari-saring disenyo ng pamaypay, sombrero, bags, at pati mga anik-anik. Proudly made ng mga kababaihan ng Baler. Talaga namang proud ang mga Balareño sa kanilang one-of-a-kind na produkto gawa sa sabutan. Kaya ipinagdiriwan din nila ito sa Sabutan Festival tuwing Agosto. Kung amazing ang mga kababaihan ng Baler sa kanilang skills sa paglalala. Todo rin ang galing ng mga kabataan dito sa Baler na hindi basta-basta ang playground ha. Para hindi mabore, may isa pang board sport na patok na gawin sa Baler. Concrete waves naman ang atake rito sa Baler Skate Park na isa sa pinakamalaking skate park sa bansa. Ito ang tambayan/practice space ng mga bagets na skaters na sina Jordan at Daniel. Lodi ko ang dalawang to pagdating sa skating. Sila kasi ang pambato ng Aurora sa mga national at international competitions. Skate ako nung bata ako pero ang tagal ko na hindi nag-skate. Yung unang pababa, may takot yun eh. Opo, I'm sure naramdaman niyo yung takot na yun. Paano niyo na-overcome yung takot na yun? Pinalabang ko po yung sarili ko na kaya ko naman to eh. Tapos dinuwit ko po. Tapos yun, nagulat na lang po ako, Nagawa mo? nagawa ko siya. Nisaktan ka na niya eh. Parang siya na yung parang bibigyan ka na niya ng yun na, parang buo na to. Ano yung susunod yung goal niya? Sa akin po, parang napunta sa ibang bansa. Ganun. Pag-skate, makakompete sa Mag-compete sa ibang bansa. Pumampi po sa World Skate. Ready na ang skate park? Jordan at Daniel, take it away! Anong stand niya? Goopy? Kasi pag goopy, ganito po. Tapos pag regular, parang Ay, ganun? Ay, parang mas ano ako. Mas ganyan ako. regular. Regular ba na to? Ako. Talaga? Parang ganito. Okay. Iangat ko na siya sir ng konti. Yung ginagawa niyo kanina, yung parang umiikot. Yep. Yan. Okay. Yan, nakuha na sir. Okay. Yan. Ganun. Tic-tac. Okay, tic-tac. Hindi na yata basic yan ha. Gaya ng ibang mga sports, the best ang support kung may lugar sila para mag-ensayo. Mas nakakaganda po ng progression ng skater. Mas napapaganda po yung laruan. Hindi na po kami sa kung saan-saan. Sa street. Sa street. Ibang level din ang support ng mga lokal kapag yamang dagat na ng Baler ang usapan. At kung fresh catch lang din naman, dito sa Baler Public Market ang puntahan. Ano man ang inyong seafood craving, meron sila niyan. Sasamahan tayo ni Chef Jocelyn para mamalengke. Diretso luto. Chef, kamusta po? Ano po yung bibili natin sa palengke? Blue Marlin steak, sir. Blue Marlin. Yan yung lulutuin natin. Lutuin natin. Ay, sir, ito po yung Blue Marlin natin. Magkano po ang kilo, ma'am? 280 lang po. 280. Isang kilo po, pwede pong pa-chop. Meron po bang parang mga senyales na, uy, magandang cut to ng Blue Marlin, fresh pa to. Kita po naman po, sir. Mapula po, sir. Mapula. Bago kayo mag-slice, Nay, pwede po bang pasubok mag-slice? Ay, Okay lang yun? sige. At challenge ko pa talaga yung sarili ko, no? Bago po natin po kailangan kakalisnisan po. Okay. Yung kaliskis niya, hindi yung parang... Hindi po. Katulad ng mga ibang isda na pwede mong parang ano siya. Iba po yung kaliskis. Iba po yung texture. Makakakuan siya. Makakatinig talaga. Makakatinig talaga.
Ako. Ayun na nga, namali na. Laman na yun ah. Sa laki ng Blue Marlin, malasugi. Hindi kutsilyo ang gamit panghiwa, kundi itak. Ang napamalengke namin, diretso ng lulutuin. Ito na ang finished product. Blue Marlin steak. What a classic way to cook or prepare Blue Marlin steak on a hot plate. Mainit pa siya. Alam mo kung overcooked ng isda, kung may chewy na. But this is perfectly cooked. Sarap. Just a bit flaky, oily, buttery, garlicky. Yummy. Tayo po ay nasa Pacific Ocean. Ito ay isang karagatan na masasabi po namin na sa ang parte ng bayan ng Baler, ng buong lalawigan ng Aurora, ay masagana. Dito po ay lumalaki ng naaayon talaga yung mga isdang iyan dahil ang amin din pong mga mangingisda ay masunurin. Ginagawa po nila ang sustainable fishing. Panalong fresh na seafood ang ating natikman. Winner na kakanin naman ang ating lalantakan na laging present sa mga handaan. Wala pa raw sa kanyang lola, minana ni Zarish ang pagluluto ng suman de Baler. Tuwing piyesta, gumagawa yung lolo't nanay ko ng mga suman. Tapos may mga okasyon, talagang sako-sako yung ginagawa nila kasi talagang ito ang puntahan ng pagpiyestahan. 2018, nang nagtayo si Zarish ng negosyo gamit ang nakalakihan niyang suman. Nakasanayang puting malagkit na bigas ang ginagamit sa suman. Pero may demand daw sa mga bumibisita na black rice ang gamitin na kung tawagin nila dito, galo. Ang sikreto ng suman de Balera, sa paghahalo yan, habang hinahalo mo siya ng matagal, mas lalong imidikat yung malagkit. Mas lalo siyang sumasarap. Kumpara rin sa ibang suman, hindi dahon ng saging ang kanilang gamit dito, kundi talbos o young coconut leaves. Para eksakto at pantay-pantay ang size, may panukat din na ginagamit sa pagbabalot. Ininnovate ko siya, nagdagdag kami ng iba't ibang flavor, tapos naka-packaging na siya para yung shelf life kasi niya mas humaba. Simula muna tayo sa alam kong standard suman. Matamis na siya. So hindi nyo kailangan ibudbud sa asukal or any pampatamis malagkit na upland rice. Matamis na rin. Actually, pinagkaiba lang nila kulay. Ganon din yung lasa, ganon din yung texture. Although, baka ito mas may fiber. Mula sa nakakabusog na malagkit na kakanin, sulitin na natin ang pahingang sure na hindi mabibitin. Pagkatapos, makapagbabad at magpakabusog. Mag-relax by the pool. O kaya naman ay humimbing muna sa mga kwarto dito sa Costa Pacifica managed by AHG Hotels and Resorts. We have many gorgeous locations, activities and everything, and the property has been coming back, upgraded, up as and beautiful it used to be. Sana everyday ganito na lang, no? Yep, pause muna sa hayahay na buhay. Dahil ang paggawa ng isa sa madalas na pasalubong galing Baler, hindi mani-mani lang. Mga lokal ng Baler ang bumibida sa paggawa ito ng kanilang peanut butter. Almost 12 years na rin. Hindi makahiya na idala kong kani-kanino, pamigay, gano'n. Marami kaming napasayang tao dahil sa peanut butter na natitikman ng mga turista. Sa
paggawa ng peanut butter, tinutusta muna ang mga mani sa loob ng 30 to 45 minutes bago tanggalan ng balat. Ito yung proseso nung pagtanggal ng mga sira-sirang mani. Iniisa-isa tanggalin para mas makita yung mga sira. Pagkatapos, gigilingin ang mga mani ng 5 beses kasama ang iba pang mga sangkap. Yung mga empleyado po namin takes pride on making our products po. Bilang mga taga-Baler kami, gusto namin mag-showcase hindi lang sa mga tao dito, sa Baler o sa Aurora, ganun din po sa buong mundo. Kung iconic ang usapan, may iconic daw na mother dito na pinupuntahan. Sino o saan ba yung mama na yan? Ito ang tinatawag nilang Mother Falls sa San Luis, Aurora. Nasa 30 minutes ang kailangan lakarin mula sa jump-off point. Sa trail, may patikim na talon dahil makikita rito ang tinatawag na Baby Falls at Shower Falls. Habang papalapit sa Mother Falls, kapansin-pansin ang mga konkretong parte nito. Dati kasi itong tinayuan ng isang mini hydropower plant na hindi na nagagamit ngayon. Matapos ang mabatong lakaran, parang nakatago pang ayaw magpakita si Mother. Look at that beauty! Mother is mothering. Kaya po tinatawag siyang Mother Falls kasi mayroon nga po tayong tinatawag na Baby Falls, then Father Falls. Yung Father Falls kasi 4 to 6 hours siya ang hiking bago siya marating. Ang taas kasi ng Mother Falls is humigit kumulang 140 feet, samantalang ang Father Falls is 210 approximately. Sa paglalakad po, hindi po lahat ng area ang pwedeng maliligo. May mga designated area lang na pwedeng puntahan ng aming mga bisita. Kung may mga falls na may lakaran para mapuntahan, chill ride naman sa mabilisang libot sa Baler. Feel na feel ang pag-iikot sakay ng mga motor for rent dito sa probinsya. So a few years ago, nung pumunta tayo sa Baler, sakay tayo ng bisikleta para i-tour yung area. Now, pwede na natin i-tour ang Baler gamit ang motorcycle. Magkano po yan per day? 700 po for 24 hours. Chill ride lang po siya. Napaka ano po niyang gamitin, hindi Hindi siya mabilis? Hindi siya mabilis. Chill lang talaga. Pero meron po ba kayong requirements para bago i-renta yung Yes motorsiklo? po. 2 ID po ang kailangan namin, isang driver's license, saka isang government ID. Nakakahappy ang ganitong paglilibot sa Baler. Lalo na kung papunta sa isang spot na malapit sa puso ng mga lokal. Ito ang Sabang Day Walk. Sa dulo nito, makikita ang marker ng birthplace of Philippine surfing. Sa feast ko na to ngayon, peace and quiet. Hanap tayo ng mga lugar kung saan pwede maglaro yung mga bata. Muni-muni. And I think yung Baler this time around, yun yung binibigay sa akin ngayon. Kung surfing ang nagpakilala sa Baler, ang kainan naman na ito sumikat dahil isang dekada ng walang kutsara tinidor. Kamay-kamay lang ang labanan dito. Ang Pinoy na resto, panalo nga ba sa flavor, fact, or rumor? Pero bago ang reward na chibog, kailangan ko raw munang mag-OJT o maging trainee for the day. Dahil hindi uso ang plato rito, buena mano ako sa paglilinis ng mga dahon ng saging na ginagamit sa kamayan. Sa dahon kasi ng saging, sinuserve ang kanilang specialties. Kayo, estudyante kayo, working students. Tama. So, bakit niyo pong napiling magtrabaho dito? Po sa allowance. Kasi po naka-boarding po kami. Next task, sa ihawan. Ano naman yung niluluto natin? Dinangdang po lang. Dinangdang. Ano ang pinagkaibahan ng dinangdang sa inihaw na manok? Eh, yung dinangdang po kasi, babalot po sa may foil lang, tapos lalagyan ng butter, tapos gata. Wow! Ilang minutes ka per side?
Pag sa manok. Binanggang 45 po. Tapos dito po 35 pa yan po. Kapag luto ng mga orders, aba, i-assemble na natin yan. Dito na talaga magkakalaman. Patong-patong na sarap ang nasa isang daon, no? Ganda nga po ng feel na katulad nitong parte na to, kailangan tanggalin yung sapatos, magkakamay. Parang very yung makalumang Pilipino na pati yung nasa Pilipinas. ang sarap, maasim, malutong, malangis. Pero ito talaga yung gusto kong matikman. Kaya naman pala binabalik-balikan. Ang sarap. Bukod sa panalong lasa, ang tunay na sikreto ng kainang ito, ang mga taong patuloy na nagpapalago rito. Iba't ibang henerasyon ng mga lokal na nagluluto at nagsisilbi ng may puso para sa bawat bisita at balarenyo. Kilala sa alon. Pero marami pa palang baon ng baler. Yummy. Higit pa sa mga karanasang aking naipon, ang makilala ko ang mga taong patuloy na nagtataguyod sa lugar na ito hanggang ngayon. Para anuman ang panahon, mananatiling panalo ang baler sa puso ng mga biyahero.